Ako si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ang napatay ko sa umpisa, lahat-lahat galing 2013 to 1988. Siguro aabot siguro ng 50 katao. Kaya nga nagkukonsensya ako. Almost 24 years ako nagserbisyo. Yung mga DDS. Si Duterte talaga ang nagtatag ng DDS, ng Davao Death Squad. Siya talaga ang nagtatag yan. Kasali na yan ang Rebertornes, Police, at saka kaming civilian. Pero ang nag-uumpisa pa lang is Lambada Boys, kung Liquidation Squad. Ang nag-umpisa, 7 lang katao. Sa akala ko, mabuti yan kay masama ang pinapatay namin. Yung pinapatay namin is rapist, drug poser, yung snatcher, yung ang binabaril namin. Hanggang tuloy-tuloy na yan, hanggang pagka 1992, nadagdagan na kami ng mga Rebertornes, nagdami na kami. Yan na tinatag na ang pangalan na ang DDS kung Davao Death Squad. Talaga ang mga DDS, mga pulis dyan, walang nahuhuli nga, nakabalita ba kayo may nahuhuli nga DDS sa Davao City? Wala, kasi mga pulis din ang mga DDS, yan ang dumudukot. 1993, binumba ang katedral, binumba. So, pagka umutos siya ng 26 na masakirun niyo ang mga muski, ang simbahan ng Muslim. Pinagmasakir namin, ako ang humagis ng granada, yung mga pulis kasama ko. Mayroon pinapatay siya na isang religious group ng Remnant of Family of God. 5 mayor ang nagpinansyan. Pagkatapos naman, 2010, tumakbo si Prospero Noglares ng mayor kalaban ni Duterte, kinidnap. Tapo, limang tao pinatay namin, inisa-isa pagpatay namin doon sa Island Garden City, Samal. Ang dami pa naming yung si Paulo naman, 2013, may pinapatay si Vice Paulo Duterte. Inakyat namin yung bahay, kagalit lang niya. Nadamay din, 3 ang namatay, isang babae na matanda, mga 50 anyos. 2 lalaki ang namatay. Mayroon pang 3 babae na dinukot namin sa Barangay Obrero. Pinatay din nila. Hindi na ako sumali, naawan man ako, puro pa mga babae, mga bata pa. May ina tayo, may kapatid tayong babae. Yan talagang, pero yung mga pulis naman, walang awa yan pumatay sa Davao. Yung mga DDS sa Davao City. Paano kayo nakaalis? Nagsabi lang ba kayo? Nagpaalam? Hindi. Yung ginawaan ako, nagpaalam ako nga hindi na ako kay madami naman kaming pinag-train ng mga PO1. Hindi man, naghihirap pa din. Ang sweldo lang is 5,000. Nangungutang na para makabili ng bigas. Hindi ka naman umasinsunod ng trabaho. So, ang decide ko, matanda na ako. Maghahanap buhay na ako ng kaparihong fair-playing trabaho. Pinagbantaan po ba kayo? Oo. Ako, nagdaan ako, mayroon pa akong sugat dito. Tinorture ako ng 1 linggo doon. Tinorture ako ni Director Danao. Ang nasakitan ko pa, ang nagtorture sa akin, mga kasamahan ko din, para akong mga kapatid na. Pero pinagpalit din ako nila. Yan ang nagsama yung loob ko. Bakit ginano nila ako? Hindi man ako nagawa ng masama sa kanila.